kita sa inyo no Kyokai. Filipino Kyokai. No bullshit is. So, tonight, ngayong gabi, magkakaroon lang tayo ng maikling Bible study and then pag-pray natin na i-bless kayo this Christmas at lalo kayong pagpalain ng Lord sa inyong mga buhay. Okay? So, gusto kong magbigay sa inyo ng ilang exhortation from the Word of God na ito ay magbibigay sa inyo ng encouragement. At kayo, alam ko kayo, meron kayong kalungkutan sa buhay, meron kayong mga kabigatan sa buhay, meron kayong mga dinadaan ng problema. Sino dito walang problema? Taas ang kilay. Kilay lang. Lahat daw may problema, di ba? Minasang, kampi ko na ito, imasen. Kampi ko na ito, wala. Di ba? Okay. Ito na ba yung ating audience ngayon? Meron pang darating, wala na. Okay, mamaya na. Tuloy natin, ha? Nihongo no, magaling ka Nihongo translation. Siya kasi tayo sa kata siya Nihongo tax. Ya, gumakay o si ano sa Shitsumisuro ka. Gumakay na. Mina pira disyo. Ready na kayo? Okay, magbabasa ako sa Bible, ha? Lahat tayo ay lumalapit sa Panginoon pag meron tayong problem. Okay? Ngayon, pag kayo may problema, unang nilalapitan nyo. Unang iniisip mo, sino kaya unang Bombay na iutangan ko? Kung may kayo mga utang, sino kaya yung unang taong lalapitan ko kung sino yung gusto mong malapitan? Dahil kadalasan ng problema natin, unang-una dito eh. Dito kasi money makes the world go round. Money changes everything. O kanino ko to ha, Ichibang Monday, Disney. Sabi ng marami. Yung tinitawag tayo, kanina ka. Pero babasahin ko to sa Bible para makarelate kayo. Para maintindihan ninyo. Money is not the answer. Okay? Kasi kala natin that is the answer. Sabi ni Jim Carrey, I wish everybody should become rich and famous so that they may understand that it is not the answer. Tagalog. Sabi ni Jim Carrey. Sana lahat ng tao yumaman at maging sikat para malaman nila hindi yun ang sagot. Kasi sabi ng iba naku, yumaman lang ako, masaya na ako. Tanong, lahat ba ng mayaman masaya? Ay, naku, makapag-asawa lang ako ng gwapo, masaya na ako. Bakit lahat ba ng may asawang gwapo, masaya? Ay, naku, magkaroon lang ako ng permanent visa, sasaya na ako. Bakit lahat ba ng permanent visa meron dito, masaya? Hindi. It is a matter of perspective kung paano mo titignan ang buhay. Kasi sabi nung lalaki, anak, about 9 years old yung anak niya, marami silang asyenda. Alika, sasama kita ron sa bukiran para ipakita ko sa'yo kung gaano kahirap yung mga taong nagtatrabaho ron sa dole. Diba? Kasi punta tayo. Merong ilog, tapos merong maliit na bahay kubo doon. Sabi nung tatay, mayaman sila eh. Kita mo, bahay nila yun, di ba? Mahirap sila, no? Wala silang ganong pagkain. Wala silang kotse. Wala silang swimming pool. Wala silang mga gandang gadget sa bahay. Di ba? Ang yaman-yaman natin, sabi ng tatay dun sa bata. Pauwi na sila ng bahay ngayon. Sabi ng tatay dun sa bata, o ano, kumbinsido ka na ba na mayaman tayo, anak? Sabi niya, tay, daddy, tayo may swimming pool. Sila, ilog. Tayo, pag bibili tayo ng pagkain, pupunta tayo sa grocery, babayaran pa natin. Sila, iikot lang sila dun sa likod ng garden nila, pinipitas nila yung mga kamatis nila. Sila, ang dami nilang bituin sa langit. Tayo, yung parol natin, ang liit. Okay yun yung mabuti Tapos sabi nung daddy niya, ganun ba? Ano sa tingin mo tayo ngayon? Feeling ko, mahirap tayo. Sila yung mayaman. Kasi nasa utak mo kasi minsan, kala mo mahirap ka eh. Pero kung titignan mo yung yaman ng binigay ng Lord sa'yo, ang dami mo pa nang dapat ipasalamat sa Kanya.
Number 1, wala kayong sakit. Sino dito may sakit na mamatay na? Wala pa naman, no? Praise the Lord, palakpakan nyo sila, wala kayong sakit. Kaya meron ang Christmas nyo. Eh, paano tayo yung nasalanta ng bagyo doon sa Cagayan, no? sa Cagayan de Oro? Di anong Christmas natin? Lungkot. Doon ka pa daday, no? Oh, di ba ang lungkot? Kaya praise the Lord, hindi tayo nasalanta ng tsunami dito. Amen? Babasahin ko sa inyo sa Bible para maintindihan yung sinasabi ni Pastor na magkakaroon kayo ng panibagong pag-iisip. Kasi naghahangad tayo ng gusto kong maging masaya, pero hindi ako maging masaya. Sinubukan ko ng lahat, nagpachinko ako, naubos ang investment ko ron. Nagbato ko, naubos ang aking pera doon sa pagbabato. Eh, sa totoo lang, ang dami kong kakilala, nagbato ngayon, wala, hindi ko na makakausap ng matino eh. Pakausapin ko, kaya kamusta ka nang galing? Nagmotor ako. O, paano yung motor mo? Pinaakyat ko doon sa building. Hinabol ako ng pulis. Ako, labo nitong kausap, pero ang talino, ha? Pero, kaya wag niyong gagawin nyo, dediretsuhin ko na kayo, sisiraan niyo buhay niyo. Ito ang solusyon. Kasi nung lasing ako, nasa loob ako ng UST campus, sabi ko, Brad, lasing ako. Heaven na to, sabi ng classmate ko, Brad, you miss the real life. The true life is not on wine or beer. Kala ko nandun eh. Lasing ako, pupunta kami sa Alibangbang, nanonood ng Bold Show. Wala naman nangyayari, naubos lang yung pera namin. Kasi nga hinahanap natin yung I feel satisfied. Siguro hindi yung panahon to eh. Kasi panahon lang namin ni Sister Amit eh. I can get no satisfaction. And I tried. And I tried. And I tried. I can get no. Ano sabi niya? Satisfaction. Wala tayong satisfaction. Manso kong anaitis. Ikorayati mo. Nandi mo yati mo. Mag-aliw-aliw, maganda na O nasondari, sake nondari, tabako sektari. Lahat na, yari, gawin mo na. Hindi ka pa rin magiging masaya. Bakit? Ang tunay na kagalakan, nasa isip mo yun. It is only in the mind. Isipin natin, basahin natin sa Bible, ha? Pastor, paano ba yan? Sige. Mark chapter 5. Bible study to, ha? Yung mga nabigla, ang gunaw niya, kala ko ba kain na ba ito Bible study? Ibig sabihin, yun ang ibig sabihin nun. Kaya ka pinadala na rito para kapakain ng espiritu mo. Okay, pakinggan nyo, ha? A large crowd followed and pressed around Jesus. A woman was there who was been subject to bleeding for 12 years. Okay. Ang dami daw tao, nagsisiksikan, sinisiksik si Lord. Merong isang babae ron, dinudugo siya for 12 years. Meron siya tinatawag na hemorrhage, ano yung tinatawag natin, cervical cancer. Eh, nung araw, pag may cancer ka, walang gamot. Wala pang magandang doktor nung araw, panahon ni Cristo, 2,000 years ago eh. O, di ba, pag ang pagdudugo nyo, monthly lang yan. Eh, siya 12 years, hindi tumitigil. O, pakinggan nyo to, ang laki ng problema nitong babaeng to. Tingnan natin ang problema niya. Tuloy ang istorya. She had suffered great deal under a care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. Tagalog. Siya ay nagkasakit. At siya ay nagkaroon ng maraming doktor upang gamutin siya, ngunit hindi siya gumagaling. Sa halip, lalo siyang lumalala. At naubos ng lahat ang kanyang pera sa pagpapagamot. Ayos. Kung ikaw to, anong gagawin mo? Sabi niya, hunto ni Sinda na hugay ni. Mo, kanina si. Biyoki nga aro si. Kibo nga nay. Nani mo di kinay? Pasig River, jump surut. Eh, naubos na yung pera niya. 12 years kang gumagastos, sister. Yung lapad mo, ubos na yun. Ay, sabi ng Bible, 12 years, dinudugo. Nagpagamot sa maraming doktor, hindi gumagaling. Ha? Naubos na yung pera niya. Siguro, nung dala-dalaga pa siya, lahat ng na-invest niya. Ginastos niya lang sa pagpapagamot. Kaya tandaan nyo, yung health nyo, wealth na yan. Yung malusog ka lang, panalo ka na nun, praise the Lord na. Pag, tandaan nyo, pag hinga nyo sa umaga, pag gising nyo at humihinga pa kayo, pasalamat kayo sa Diyos. Ibig sabihin nun, makakapagtrabaho ka pa uli. At pag nagtrabaho ka, genki ka, kikita ka ng pera. At pag yung pera ka, may pagkain ka.
Kaya paghinga nyo sa umaga bukas, sabi mo, Lord, thank you. Libre, walang bayad. Ano kaya lagyan ni Lord ng metro yung ilong natin, kada hinga bayad sa kanya, lapad-lapad. Maubos yung lapad nyo. Di ba? O ano kaya, ginawa ng Lord yung ilong mo balugtad, nakaganon. Pag umuulan, lagi kang nalulunod ka. Ang hirap, di ba? Kaya pasalamatan natin kahit yung ilong natin kasi lapad ng airport, okay na yon. As long humihinga tayo. Praise the Lord, di ba? Hindi ka tulad dito, may sakit eh. Ang laki ng problema niya, sister, ano? Kaya Baka kanji, ng Lord, pera nga niya. magpe-pray kayo, Lord, bigyan niyo, huwag niyo akong bahayaan magkasakit. Kasi meron nang nakakilala, nagka-cancer eh. Ganito ang sitwasyon niya, sabi niya, Pastor. Kaya pala ako umatin dito sa Bible study na to. Nakaka-relate ako dun sa sinasabi niyo. Nagpa-check up ako sa doktor, na-diagnose na meron akong cervical cancer, terminal 3. Sabi ko, may pag-asa pa, gagaling ka pa dyan. Pag-pray natin, gagaling ka. Gumaling nga siya. Praise the Lord. At ngayon, magaling na siya. Tuloy natin ang istorya. Itong taon to, gagaling kaya siya, tanong natin. Kung kayo nasa posisyon niya, what would you do? Ikaw, Sister Ami, anong Ako gagawin mo? siguro, kasi kung na ganyan kasi, pinaano ko na yung pera ko, di ba? Naubos mo na Wala, naubos na. Ang ano ko talaga sa Panginoon, kasi kumbaga siya nagbigay ng buhay ko, Amen. di ba? Mm. Dapat sa kanya di tayo hingi ng tulong na gumaling tayo. Ikaw naman, Diba? Yun ang Sister, ano ko talaga doon. anong magiging initial reaction mo? Ubus na pera mo, lahat ng doktor, napuntahan mo na. Anong gagawin mo? Papakamatay ka, anong gagawin mo? Sa Panginoon pa rin. Takbo. Totoo yan. Kasi normally, yan ang sagot ng Pilipino. Dahil tayo, malapit tayo sa Diyos eh, di ba? Ikaw, Nicole, pagka ganyan, hopeless ang case mo. Sabi ng doktor, terminal na kaso mo, eh wala ka ng pera. Hindi ka na pagpagamot. What would you do? Sabi ng iba, hindi ko alam gagawin ko eh. Diba? Marami nagpapanik na, umiiyak na lang. Iba, nakatumanga na lang ganyan. Malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Ba't sino tinatanaw niya? Kasi sabi niya, wala na akong pera, ano pa kakagilapin ko? Ang sinasabi ko sa inyo rito, kapatid, I'm bringing you hope. Okay? Hope. H-O-P-E. Kasi yun ang problema natin. Pag nawala ang hope nyo sa buhay, mababato kayo. Yung parang wala ka nang makikita pa sa future. What is the use ang isang buhay kung alam mo paling matatalo ka? Di ba? Lalaban ka pa ba? Hindi na. Pero kung alam nyo mananalo kayo, hindi ba kayo lalaban nun? Tignan nyo na lang ha. Pag-isipin nyo mabuti. Sabi sa Bible, ito sabi ng Bible ha. Sabi ng Lord, Jeremiah 29:11. For I am the Lord, your God, knows what plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. And to give you hope, even a future. Tagalog. Ako lamang ang Diyos ang nakakaalam ng magandang panukala o plano para sa inyong lahat. Planong pagyamanin kayo at hindi kayo saktan at bigyan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Wow! Kung ganun pala ang plano, hindi pala matatalo, eh, ba't ka pa hindi lumaban? Labanan na natin ang buhay, di ba? Kasi may Panginoong pagkakampi. Yung iba kasi, kaya nga ako nagmariwana eh. Kasi wala na akong makitang hope eh. Kasi pagka tumitira ako, doon ko lang napipin, parang haya ko, okay na. Eh paano pagkatapos ng tama? Kakarga ka na naman. Pagkatapos ng tama, tataas mo yung dosage mo. Kaya nung araw, yung mga nagra-rugby boy doon sa lugar namin, nagra-rugby lang. Eh, tumataas yung tama nila. Ngayon, ano mong ginagawa? Kinakatkat yung tao. Nabaliw na eh. Kasi hahabulin mo yun, hindi mo aabutan yun. Hanggang maging bato ka na talaga. I'm sharing this thing sa'yo. Hindi ko kayo kilala. Baka sabi nyo, tinitira yata ako ni Pastor ha. Hindi ko kayo kilala. Wala akong alam sa inyo eh. Ngayon tayo nakita, di ba? Hindi, ibig sabihin, Pastor, siguro, kung may gumagawa ng ganyan, Okay. hindi baguhin na niya, di ba? O, ano sabi rito? Uubusin niya yung pera niya. Nagpa-doktor siya sa lahat ng doktor. Kaibigan niya, tinakwin na siya. Hindi pa minention dito yung pamilya niya. Walang binabanggit na pamilya rito eh. Bakit? Probably, siguro mataas ang pride niya. Kaya sabi ng mga anak niya, bahala ka sa buhay mo. Yabang-yabang mo nung araw. Iniwan na siya. Nag-iisa na lang siya. Ano sabi niya? When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Tayo ka, Ken. Halika. Halimbawa, ito si Jesus si Ken. Ken, naglalakad dyan. Nakatayo ka dyan, Ken, ha? Tapos, ito yung babae sa likod. Nagsisiksikan maraming tao.
Ang ginawa niya, nakipagsiksikan siya, sabi niya, mahawakan niya lang yung cloak ni Jesus. Dahil, upuan na kayo, thank you. Dahil alam niya, pag nahawakan niya yung balabal ni Jesus, anong sabi niya sa Bible? Pakinggan niyo ito mabuti ha. Yan, hindi niyo nararamdaman ng Holy Spirit, pero mamaya mararamdaman niyo. Ang tawag dito, the touch of glory. No, Pastor, ano ba yun? Pag mamaya magpe-pray ako, pag meron pumasok parang kinikilabutan kayo, ang Holy Spirit ang hinihipo kayo. Dito kasi, sabi niya, mahipo ko lang yung balabal ni Jesus, gagaling ako. Pakinggan niyo mabuti ha, pakinggan niyo ha. Sabi niya, because she thought, ay sinasabi ko sa inyo she thought, dahil inisip niya, if I just touch his clothes, I will be healed. Sabi kasi nung babae, kasi alam niya si Jesus Christ magpapagaling Mahawakan ko lang yung balabal niya, yung kanyang damit, gagaling ako. Anong ginawa ng babae? Nakipagsiksikan siya. Sa Israel, pag ang babaeng dinudugo, hindi pwede lumabas ng kalye. Babatuhin ka. Bawal sa kanila yon. Ang tawag sa ceremonially unclean. Sa kulturang Israel. Sa atin, okay lang dito kasi mayroon na tayo under pressure ngayon, di ba? Meron na tayong mga napkin na ginagamit. Noong araw, wala pa Kaya malansa ang amoy mo. Tumatagos ka. Hindi ka pwedeng lumabas ng street, babatuhin ka. That is against to the law of Moses. Kasi dugo yun Bawal lang dugo sa Old Testament Anong ginawa niya? Sabi niya, batuhin niyo man ako, murahin niyo man ako, sipain niyo man ako, wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, mahawakan ko si Jesus. Naintindihan niyo? Baka nyo, hindi nyo pa na-encounter si Jesus Christ sa totoo lang Lahat tayo katoliko rito Ako katoliko ako. Hindi ako nagtuturo ng relihiyon dito. I encounter the personal Jesus Christ. Kasi ang born again, hindi naman to religion Experience. Say it with me, experience. Sabi mo may experience. Sabihin, may experience ka na. Saan? Ba alam mo na pag sinabing, ay may experience na yan Ibig sabihin, meron ka ng naranasan. Kayo, ako, tayong lahat, pag hindi pa natin nararanasan, sasabihin natin, boring naman. Hindi mo pa nararanasan For example, nung hindi pa tayo marunong magbisikleta, sabi nung kapatid ko, ang sarap pala magbike! Ang galing, ganda! Sarap magbike. Galit pa ako malit ako paano di ako marunong nung tinuruan ako ng kapatid ko, okay ka, sarap nga pala. Tinakbo na yung bisikleta, hindi ka na uwi ng bahay, maghapon na ako, makaikot-ikot. Ganon din ang spiritual experience. Pag hindi mo pa nararanasan si Jesus Christ, ang dating yan, bato, bakya, boring. Ba naman to, Bible study, makakwarta ba tayo dyan? Ganyan yung unang dating ko sa Bible study noon nagba-Bible study, sabi ko, lasing pa ako noon. Bible study yung pastor. Kung ginagawa natin ito, ba't doon na nga tayo? Walang dating sa akin, hindi ko pa na-experience Naintindihan nyo? Pero the moment na-experience nyo si Lord, you will never be the same again. Tandaan nyo to, hanap-hanapin yung Bible study. Sabi ko, Lord, I want to know you more. Kasi pag sinabing I want to know you, ibig sabihin, may nagliligaw sa inyo, di ba? Pag sinabi sa'yo, I want to know you more. Bakit? Because I'm interested to you. Well, excited ka ngayon. Gusto niya ako makilala. Bakit? Interesado siya sa'yo. Pag si Lord nagkaroon ng interest sa'yo, hindi kanya bibitawan. Pangalawa, hindi niya rin kayo pababayaan. Pangatlo, hindi niya rin kayo hahayaang magutom. Kasi niya, love niya kayo Pag ang love mo ba, hayaan mo mapahamak? Hindi. Anong sabi ng Bible? Jeremiah 31:3, for I have loved you with an everlasting love. Yung tao, pwede kang biguin. Sasabihin niya, I love you today. Pag nakita mas na maganda, bye-bye, meron akong mas-click dito. Galit ka ngayon, mamapatayin kitang lalaki ka. Ang tao marupok, pero si Lord hindi magbabago yun. O tingnan nyo, unawaan nyo mabuti to Pastor, bakit mo idinidiin si Jesus Christ? Ulitin ko Ang Christmas, walang kwenta yan pag wala si Christ. Naintindihan nyo? Bakit may Pasko? Kaya nga, joy to the world. The Lord has come. Kaya paano ka magiging joyful? The Lord has come.
Kahit marami kang pera, regalo, bonus, at datong sa Christmas, pag wala si Lord sa'yo, empty ka pa rin. Tandaan nyo to, empty ka pa rin. Kahit dumami ang oryagi mo, wala si Jesus Christ sa buhay mo, empty ka pa rin. Bakit? Etong katulad nitong babaeng to. Ang dami niyang pera, naubos yung pera niya. Saan niya binadala yung pera niya? Sa pagpapagamot. Yung iba nang gagamot eh. Yung iba naman, gumagamit ng gamot. Ito nagpapagamot. Baliktad eh, no? Yung iba naman, walang sakit, naggagamot. Nagkakasakit tuloy. Yung may sakit, walang pambili ng gamot. Ang laki ng problema ng tao, di ba? Naintindihan nyo? Yung iba, walang sakit, gumagamit ng gamot. Hindi nagkakasakit. Yung iba naman, may sakit, walang pangpagamot. Anong ginagawa ngayon? Ayun na lang, namamatay na lang. Sa Pilipinas, pag wala kang pera, tatanggapin ka ba ng ospital? Magkano ba ang pondo ho? 2,000 po muna. Eh, wala po kaming pera eh. Ay, saka na muna, si next ho, eh, naghihingalo na. Hindi ka papansinin. Buti lang sa Japan, may hokin tayo. So ngayon, anong istorya natin mga kapatid? Tuloy natin ha. Kung ikaw yung babaeng nandito, tinanong ko kayo, what would you do? Tatawo na kayo kay Lord. Siya, anong ginawa niya? Tumawag siya kay Lord. Nahipo niya ba yung balabal ni Jesus? Pakinggan niyo ha. Because she thought, if I just touch His clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Ay, ang tindi nito. Pagkahawak niya ng balabal ni Jesus, may kapangyarihang pumasok sa katawan niya. At immediately, healed. Ay, hallelujah. Ay, ang tindi nito. Now, alam ko sa inyo, meron kayong emotional pain. Iba-iba lang yung sakit natin eh. Meron naman dito, relational pain. Lahat tayo may sakit eh. Ang pinakamahirap gamutin yung emotional pain eh. Yung bang nasaktan. Ito, physical lang tong sakit nito. Madali ito eh. Pero ang isang taon, nasaktan mo damdamin yan. Taon bago bilangin, bago ma-recover. Pero si Lord kaya niyang pagalingin lahat. Whether you have emotional pain, relational pain. Anong relational pain? Yung nagkaroon kayo ng away ng magkaibigan, nagkahiwalay kayo, kaya best friend mo, kapatid mo, nagkaroon ng relational brokenness. Ano pa? Physical pain. Ito pinakamabigat. Monetary pain. Sabi, Pastor, ang problema ko, ano yung aking wallet, saka yung pocket. Masakit. Pastor, walang laman eh. Kaya rin solusyonan ng Diyos yun. Alam niyo kung bakit? Dahil ang Lord, sabi sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ano yung ibig sabihin nun? Meron kang problema sa iyong damdamin, meron kang problema sa iyong bulsa, meron kang problema sa iyong kapatid, kamag-anak, pamilya, lahat ng nasasakupan ng problema ng tao, kayang solusyonan ng Diyos. Bakit? Makapangyarihan siya eh. Siya yung gumawa ng langit at lupa, pati hininga ng tao, siya sa kanya nang galing. At wala siyang hindi kayang hindi gawin. Yung tao matigas ang ulo, pwede bumait, kaya niya. Eh yung Red Sea nga, napapabukas niya eh. Nakita na ba kayo ng dagat na nahati? Naalam niyo ba yun sa Bible, di ba? Nahati yung dagat. Yung tinapay na dadalawa, 5 isda, napaparami niya. Yung patay nga, nabubuhay niya eh. Hallelujah. Hindi ba kayang solusyonan ni Lord yung maliit na problema niyo? Ano ba problema niyo? Pastor, walang nagmamahal sa akin. Oh, top solve na problema mo. Bakit? Sabi ng Lord, I am your lover. I love you. I will never leave you nor forsake you. Today, I am the lover of your soul. Hindi mo na kailangan yung mga lalaki. Dahil lalaki, lulukuhin ka lang eh. Amen? Hello, nandiyan pa ba kayo? Oh, sabi, Amen. Sabi niya, Pastor, totoo yan. Di ba? Kaya, love nyo lang si Lord. Pero tandaan nyo, syempre, meron kayong emotional needs.
ipapadala niyo yung tamang lalaki sa inyo, hindi yung... Darating yan. Kaya maghintay kayo, huwag kayo magpadali. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kasi minsan eh, ay, kamukha ni Richard. Nanginginig kasi kagad. Ano kayo, demure lang kayo, relax lang. Huwag kayo masyadong titili. Relax lang kayo. Padadala ni Lord sa inyo yun. Kasi sabi niya, and God will supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Ano yung needs mo? I need a lover, I need money, I need healing, I need dress, I need house. Ang dami mong need eh. Pero sabi niya, idadagdag niya sa'yo dahil siya yung ating Father. Our Father who art in heaven, we honor your name. Your kingdom come, your will be done. Here on earth as it is in heaven. Give us this day our what? Alam mo yung prayer? Give us this day our what? Daily bread. Kaya daily may bread tayo, hindi tayo magugutom. Kasi si Lord yung Father mo. Pag yung Father, ano ba yung Father? Ako, Father ako eh. I will see to it, yung anak ko may pagkain. Hindi ko talagang mamamatay ako bago sila mamatay. Parang ganun. Yun ang ating connection sa Father. Kaya ako inire-relate ang Ama sa inyo. Dahil mahal na mahal na mahal na mahal na mahal kayo ni Lord. Hindi nyo lang alam yun eh. Kasi mas mahal ni Lord tayo kaysa sarili natin eh. Kasi basahin mo yung Bible. Wala naman sinabi ng Bible dyan na maglasing ka eh. Pero tayo naglalasing. Wala naman sinabi ng Bible na magpuyat ka. Pero yung mga tao nagpupuyat sa computer. Facebook. Tutulog lang. Pagdating sa opisina, ayan to. Sinisira natin katawan natin. Naintindihan niyo ba ako? Maliwanag eh. Hindi naman sinabi sa Bible na kumain ka ng kumain. Kain ka. Natak sa puso. Namatay. Wala. Sabi nga doon, mag-fasting. Si Jesus mag-fasting 40 days eh. 40 days? Oo. Kaya ito, tinuturoan tayo ng Bible kung paano maging masaya, mabuhay, maging matagumpay. Basahin niyo yung Biblia. Alam mo itong Biblia, pag nagbabasa kayo ng Bible, tatalino at magiging masaya ka, matagumpay ka, at pag namatay ka, pupunta ka pa sa langit. Walang talo dito. Kaya nga tignan nyo, anong sign yan? Cross is a positive sign. Hindi siya negative. Negative wrinkles yun. Pag na-problema ka, wrinkles ka, takulbot ka agad. Kaya nga positive eh. Bakit nga? Pag ang tao naniwala sa Panginoon, nagkakaroon siya ng positive outlook. Bagamat nagkakagulo na siya, masaya pa rin siya. Natatakot na iba siya, kalmante pa rin. Nagkakalindulan na, nakarelax pa rin. Sabi nga nung isang umaate ng Bible study ron sa Pastor, simulan nung nag-Bible ako, nawala na yung takot ko sa mga lindol-lindol na yan. Pero dati, kung gano'n lang, papanik na. Kasi aawak ni Lord ang buhay natin. Hawak ni Lord ang buhay nyo, hindi ka mamamatay habang hindi pa gusto nyo ng Diyos. Tandaan nyo, sabi ng Bible, He holds this mighty universe by His mighty hands, including your life and your breath. Sabi sa Acts chapter 17, for in Him we live and move and have our being. Sa pamamagitan niya, meron tayong sangkap, pagkilos at buhay. Yung hininga mo galing kay Lord. Kaya nga tandaan nyo, isang pitik lang ng Lord, patay ka. Kaya wala kang pwedeng pagmayabang. Kayamanan mo, talino mo, lakas mo, ganda mo, galing lahat kay Lord yan. Yung iba kasi yung ganda-ganda, minamaliit yung pangit. Yung iba naman, ang tali-talino, dinadaw yung mga bobo. Di ba? Mali! Dapat sabi mo, salamat sa Lord, binigyan ako ng talino. Halika, tuturuan ka na dahil wala kang alam. Ako maganda ako na, tuturuan ko yung beauty tips ko para gumanda ka rin. Dapat isineshare mo yung binigay na blessing sa'yo ng Lord. Amen? Kaya ako, binigyan ako ng gift of teaching, itinuturo ko yung natututunan ko sa Kanya dahil binibigay niya ako ng karunungan. Nakukuha niyo ba? Kaya ang tunay na taong successful ay yung natanggap niya ang lahat ng resources ng Diyos na ibinigay sa Kanya at ibinabahagi niya para sa kapakanan ng marami. Yan ang taong success. Kung hindi yung kumuha ng kumuha, naging mayaman na mayaman, sinarili lang. Ay, namatay, sarili lang siya. Nilibig, siya lang mag-isa. Wala ba nakisamay? Wala eh. Huwag ka mama eh. O, di ba, pero pag giver ka, yung mahal mo yung mga tao, lagi yung pinapakain. Pag namatay ka. Tinutulungan mo, kinakaunselan mo, nandun ka, pag may problema sila, umiiyak sila, tinutulungan mo. Pag namatay ka, nandun lang yun, ayaw umalis yun. Ito sinasabi ko sa inyo kapatid, itong babaeng to, naging wagamama probably.
Kasi walang na-mention na anak niya, asawa niya, na dinala siya kay Lord. Siya mismo ang nagdala sa sarili niya. At ang sabi niya pa, Siya mismo lumapit. narinig niya, he heard that Jesus Christ is in the town. Narinig niya si Jesus Christ sa barangay. Bumaba siya ng bahay, nagbihis. Kaya lang, siyempre, dumudugo. Tatagos talaga. Maalinsangan ng amoy. Sabi niya, anong tinanggal niya? Tatanggalin ko na yung pride ko. Maliitin man ako ng tao, saktan man nila ako, magsalita man na masakit sa akin, what is important, I want to be with Jesus. Meron ba kayong damdamin ngayon? Sabi niyo, magpapa-Bible study ko. Ay, nakakaya, baka sabihin nila, corny ko na, balbakya na ako. Huwag niyo ikakaya si Jesus. Kasi sabi ni Jesus Christ, ang sino mang magpakahiya sa akin, sa harap ng madla, ikakahiya ko rin siya sa harap ng Ama sa Langit. Matthew chapter 25. Kaya sabi ko, Christian ka, ay hindi, atin-atin lang. May Bible ka, hindi sa akin ito. Pinaringgan na lang. Pinahiram ka lang yun. Kinakahiya si Lord. Huwag niya ikakahiya si Lord. Ikakahiya kayo ng Panginoon. Pag namatay ka, sabihin ng Lord, sino ka? Ako po yung umatin sa Bible study, kinahiya mo ako, di ba? Doon sa impyerno, sa baba ka. Sabi naman sa taas, welcome dito, tutulugin ka namin dito, susulugin ka namin dito. Kaya huwag kayong okay, pagka may Bible study, sabi mo, born again ka, nagba-Bible ka, umatin ako, bakit? Anong problema? Wala, okay lang. Yung iba kasi natatakot eh. Huwag ka matakot kung yung kakatakot kay Lord, yan nagbibigay ng hiningan nyo, katakutan nyo. Di ba yung statue nyo, nagbibigay ng sweldo nyo, ikakahiya nyo ba? Hindi naman, di ba? Tuloy natin. Gumaling siya. Ngayon, the solution here is this. Maganda ka na sa labas. Maraming nagagather. Maraming nakikipagsiksikan kay Jesus, di ba? Ilan lang ang gumaling. Siya lang mag-isa. Tandaan nyo, maraming nagsisimba. Pero hindi lahat tumatanggap ng blessing. Maraming lumalapit sa Diyos eh. Pag may problema, punong-puno ang simbahan eh. Lalo nung naglindulan, punong-puno ang simbahan. Nung matapos yung 911, bumangga yung aeroplano sa New York, lahat ng church sa US, punong-puno. Nagpipray. Oh Lord. When nawala na yung disaster, balik na naman sa kamunduhan nila. Balik na naman sa kalokohan nila. Kalimutan naman si Lord. Alam mo, minsan dinapadaan tayo ng Lord sa problema para mapalapit sa Kanya. Katulad ng babaeng to eh. Ang gagawin ng Lord pag mataas ang pride mo, tatanggalin niya lahat, ang health mo, pera mo, reputasyon mo, pamilya mo, lahat para sasabihin mo, Lord, ako lang, wala na. Tayong dalawa na lang. Ikaw lang kailangan ko. Surrender na ako, Lord. Tandaan nyo, huwag nyo na hintayin na ingudgud kayo ng Lord kasi maraming ganyan eh. Bina-Bible study ko sa Better Living. Taga-UP, professor, ang talino, mayaman. Na-stroke, half-stroke. Sabi, sir, I'm going to Bible study. Malas ko rito. Doon bilhin nyo sa mga natitinang tinapad doon sa Bikutan Market. After 7 days, patay. Sabi ko, nasan kaya yung kaluluwa niya ngayon? Nireject mo si Jesus Christ. Ano sabi ng Bible? Ang sino mang hindi sumampalataya sa buktong na anak ng Diyos ay hinusgahan ng mapahamak sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. John chapter 3 verse 17. Kakatakot yun. Kaya mga kapatid, nire-ready na kayo ng Lord. Ang buhay na to simple lang. May pagkain ka, malusog ka, meron kang damit, may bahay ka, kaya mo na mabuhay na masaya. Bakit pa iba kasi? Kasi gusto ko pa ng maraming pera. Saan mo dadalhin yung pera? Magsa-shopping ng alin? Louis Vuittons. O ano gagawin sa Louis Vuittons? Para makita ng aking mga kumares, marami kong mga LV. Tapos nakita, bakit yung LV mo? Dalawa yung 5. Pasensya na, nabili ko sa Korea, peke pala. Maraming kaartihan tayo sa katawan. Sa totoo lang, hindi naman kailangan maraming bag eh. O, tingnan nyo buksan nyo ang mga tukador nyo. Ilang damit meron kayo? Huwag na tayo magsiksik. Ilang ngayon ang walang damit doon sa Iligan City? O, diba? Nag-isip na kayo, Lord, hindi ko naman kailangan to eh. Diba? Kasi pag namatay kayo, dadalhin nyo ba yan sa langit? Yung ilang kotse mo, ilang bahay mo, ilang lupain mo, pag namatay ka, dadali mo ba sa heaven yun? Hindi, wala. Sabi ng Bible, hubad tayong lumabas sa ating tiyan ng ating mga magulang, hubad din tayong iiwanan ng mundong ito. Kaya para maging masala, simple lang. Ha?
Kiss. Keep it simple. Di ba? Simple lang ang buhay para masaya. Etong babaeng to, naging simple ba buhay niya? Hindi eh. 12 years na siyang nagbabayad eh. Buwan-buwan na lang nagpapacheck up, hindi gumagaling. Ang masakit, lalo pang lumalala. Tandaan nyo, ang daming nakikipagsiksikan kay Jesus. Pero wala namang nakakatanggap. Diretsuhin ko kayo mga kapatid ha. Pakinggan nyo mabuti ha. May natututunan ba kayo rito? May natutunan kayo? Ngayon, ang Bible study, sa tuon na sa umpisa minsan tatamaan kayo. Masakit. Para kang ini-injection ng doktor. Sinasaksan ka na ng spiritual medicine. Kasi meron tayong tinatawag ng spiritual sickness. Alam niyo yun? Yung iba tao, wala naman akong sakit, pastor. Oh. Hindi, may sakit ka. Sabi sa akin ng classmate ko, Brad, may sakit ka. Bakit? Kita ko sa mata mo eh. Marami kang galit sa puso. Masama ang loob mo. Sabi ko, bakit mo alam? Hindi, nakikita ko sa mata mo. Eh, yung araw na yun, galit-galit sa nanay ko. Kasi pinaampun ako. Galit-galit ako sa mundo. Nababasa niya. Sabi ko, kilala mo ba ako? Hindi, ngayon lang kita nakita eh. But the Holy Spirit is telling me that you have a problem, a spiritual problem. Sabi niya, patay. Ang Diyos na kumakausap sa akin. Hindi ka na makakatakbo nun. Kasi tandaan niyo una, masakit yan eh. Pero sabi ng Lord, anak, kailangan kitang operahan eh. Pero pag tinanggap mo yung gamot, bagamat mapait, gagaling ka. Naintindihan niyo ako? Ganun minsan ang Word of God. Minsan tatapyasin ko, aray ko, ilag. Diba sabi, pastor, parang yata ang ilag ko, pero bukol pa rin eh. Diba, pagka tinamaan ka ng bato, pak, bukol. Tinamaan dito, pak, bukol, 2 bukol, naging sungay. Sabi ng Lord, ayan, meron ka kasing sungay sa ulo, kaya dapat tapyasin pa. Ay, tinapyas ang sakit. Ganon talaga ang Panginoon. Minsan, ang tatay, pinapalo niya ang mga anak niya dahil hindi niya sadista ba ang tatay? Dahil mahal niya ang anak, kaya pinapalo. Sino itong hindi napalo? Lahat naman napalo, di ba? Hindi kayo, kung bait naman ng tatay niyo, hindi kayo pinapalo. Pag hindi kayo napalo, ibig sabihin yung tatay niyo, hindi kayo mahal. Kasi sabi sa Bible eh. Ako napapalo. Baka wala lang ginawang masamang pangaso. O, baka super bait nyo. Kaya hindi kayo napalo. Pero lahat tayo pinapalo. Pinahalo siya ni Lord. Siguro itong babaeng to, dahil sa kanya yung napakaganda niya, napakayaman niya, napaka-pride niya, at napaka-selfish niya, kaya lahat yun tinanggal sa kanya. Pera niya tinanggal. Yung pride niya, nagpakumbaba na siya eh. Yung mga relasyon niya, nawala na. Wala kang minention ditong asawa o boyfriend eh. Pera tinanggal. Kaya tandaan nyo, pwedeng tanggalin lahat sa inyo. Tinatangkilik nyo. Split seconds lang, wala na. Tingnan nyo yung mga nagpundar ng malalaking bahay doon sa Marikina, nung naundoy. Ilang segundo lang, nawala na 10 taong pinundar mo. Naiintindihan nyo ako? Huwag tayong mayabang. Sabihin natin, mayaman na ako, hindi na ako magigiba. Kalokohan yun. 1 linggo lang yun, bagsak na yung pinundar mo. At ang masaklap nun, bumili ka ng lupa eh, doon pa doon sa may earthquake fault. Kung saan humihiwalay ang lupa. Titira ka mo ba ron? Siyempre, hindi ka na titira doon. Dapat hiwalay. Tatayo ka na ba yun? Hiwalay na naman. Lulubog ka. Ang hirap nun. Ihawak ng Lord ang mundo eh. Nasa Bible yun eh. Naintindihan niyo ako? He holds the mighty universe by him, Colossians 1:16. Natawa sister eh. Totoo. Hindi ba totoo itong sinasabi ko sa inyo, kapatid? Lahat ng mayayaman. Ito nga hapon nakikipagdebate sa akin. Sabi niya, kayo Pilipino. You Christian, but you are poor. Weak. Not Christian, Japanese, rich. Sabi ko, do you know the meaning of richness? Yes, rich. Technology, many. After that, sinabi niya sa akin yon. After 1 week, lumindol sa Kobe. Nandun yung mga bahay, nawasak yung mga bahay-bahay nila. Sabi ko, where is your God? Where is your man in technology during earthquake? Nothing. Yan pa rin, kami sa mayroon eh. Sinjimas. Hindi, wag mong pagmayabang, marami kang technology, mayaman ang bansa mo. Pwedeng durugin ng Diyos ang Japan, eh. Kala niyo ba? Pwedeng palubugin sa Pacific Ocean ng Panginoon to eh. Nasa Bible yun, babasahin ko sa inyo. Pakinggan nyo ha. Kasi mahilig maglindulan dito eh. Ito, biblical to. Nung binasa ko yung Japan, yung hapon, nagulat siya. Sabi niya, surrender na ako. Jeremiah 10:10. Pakinggan nyo mabuti to. Para huwag na kayo matakot. Para alam niyo na pag yumayan, hinihili lang tayo ni Daddy.
Pakinggan nyo ha. Itong Japan, hawak ng Lord to. Kaya pati yung mga statue nyo, pati yung mga kumpanya ng statue nyo, hawak ni Lord yan. Pakinggan nyo. Jeremiah verse 10:10. Yan. But the Lord is a true God. He is the living God and eternal King. And when He is angry, the earth trembles. Tagalog. Hindi nyo naintindihan yung English. Ang Diyos, ha? Pakinggan nyo ha, ay totoong Diyos, buhay na Diyos at walang hanggang hari. Kapag siya'y nagagalit, nayayanig ang lupa. Bakit doon tumama? Sa Sendai, hindi sa Tokyo. Ha? Pakinggan nyo mabuti. Pag-aralan yung history ng Japan. Pag tinignan nyo yung kanji ng Sen and Dai, means the throne of witches. Trono ng mga mangkukulam. Meron kasing mga magikerong mga demonic practice ginagawa sa Sendai. Galit na galit si Lord doon. Yung inyong pananampalataya nandun na sa mga demonyo. Sa mga magic, kaya mga horoscope niya. Huwag kayo maniniwala dyan. Demonic yan. Supposed to be dapat sa Tokyo tatawa, ba't doon tinira? Kasi alam ng Lord kung saan niya titirahin niya. Parang tao mga nagulat. Ngayon, mga missionary, kasama kami mga missionary, nagba-Bible ngayon doon. Yes, Christos injiti kudasai. Kami sa may rio. Punto desu ka? Kapatid, itong buhay nyo, itong